Habang nagsagawa din ng press conference ang PNP kaugnay sa utos ng korte sa paglipat ni Pastor Apollo Kibuloy mula sa ospital patungong kulungan. Po ay ordered issued by RTC Pasig today po, November 27 by 4 p.m. We expect na we will be transferring po the custody of Apollo Kibuloy to the Pasig City Jail pursuant to the court order issued po. Hindi na po, diretso na po siya. Kung matatandaan niyo po, nung mahuli po natin siya noong September 8, he was temporarily detained po dito po sa custodial facility to give way po doon sa order po ng court na mag-undergo po siya ng medical assessment because of the motion filed by their camp na requesting na house arrest po siya or hospital arrest. That was denied by the courts, but however the court ordered po the PNP to conduct a medical finding. So natapos na po yun, nakapag-comply na po tayo sa korte. But if you may recall, last November 8 hanggang November 16, he was given medical furlough po sa Heart Center po, and then ito po, may panibago po uling lumabas na order na hanggang today po ay dapat makabalik na po siya. So, nung November 22 po ay nag-issue po ang korte ng RTC po ng Pasig para i-transfer po yung kanyang custody po. Dahil remember po, temporary lang naman po yung kanyang detention dito sa Krame, and since tapos na po yung medical assessment at nakapag-submit na po tayo ng compliance sa korte, so there is no more reason for him to stay po dito sa Krame po. At malinaw naman po yan na dapat po doon po siya at yung iba pa pong mga nakakasuhan na dapat nakakulong po sila sa BGMP pending po yung trial ng kanilang mga cases po. Kailan mamalipat si Kibuloy at We expect po, mamaya po, kausap ko po kanina si General Radel Ramos, so hindi na po dadaan sa Krame yan. We expect by 4 p.m. po ay nasa Pasig City Jail na po siya. Well, for one po, this is again in compliance with the court order po, at sinabi ko nga po kanina na yung kanyang detention naman po talaga dito ay temporary, and we welcome po the order issued by the court, at definitely it entails financial and human resources po kapag tayo po ay nag-escort sa kanya papunta sa hospital, papunta po sa mga court appearances po nila. Definitely po, mga more or less mga 40 to 60 PNP personnel lagi ang kasama dyan sa convoy kapag kailangan po siyang i-transfer to and from the venues po. So definitely, this will ease po the burden on the part of the HSS po in providing security escort every time he needs to go out of Camp Krame po. By 4 p.m. po, we expect po by 4 p.m. po ay aalis na, ay maililipat na po siya. So, we'll provide you updates po kung what time po yung expected departure po niya sa hospital po. Yung mga nag-arali sa NHS pa rin yung pumunta. So far, ano po yung napansin ng mga ipot ng mga PNP personnel na spontaneous pa silang pumunta ron, or may mga ano ba napansin yung mga vehicles ba na so far, ano yung gagawing security? Just to provide you some updates lang muna before answering your question po. As of 10 a.m. po today, mga more or less nasa mga 100 po na mga tao po yung nagko-converge po doon sa likod po ng EDSA Shrine, and I understand they were allowed by the management of the EDSA Shrine, provided po na yung purpose po nila, pagpapasok po sila sa chapel po doon ay magdadasal po sila, at they are prohibited from engaging in any protest action, particularly inside the chapel po. So hindi rin po sila pinayagan na mag-overnight po doon sa loob ng chapel. There are some videos na lumalabas po, if I may share again, na yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly, were transported from their barangays, papunta po doon sa lugar, pinangakuan daw po, nababayaran po sila, at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagreklamo dahil allegedly ang pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days, pero ang ibinigay lang ay 200 po. Nandyan po, it was documented. Di ko alam kung sino po yung nagpalabas nito. We just want to share it with you po. Ito po yung isang tao.
Lakas. Ito po yung nagkukwento na isang tao na hinatak lang sila ng kanilang mga barangay para pumunta doon. At mamaya ipapakita din, parang may mga resibo pa nung mapagbigay sa kanila ng 200 mo. We're just providing you this po, mamaya po. Ang sinasabi lang po ng tao na ito, may mga kapitbahay po sila, i-invite po sila na pumunta po dito sa lugar na ito, sa EDSA, particularly for 3 days with a commitment na babayaran po sila. Yung ibang videos pa na binigay sa akin, na nakita natin. Ito po yung, nililista po yung mga pangalan po nila. Nililista po nung binibigyan, naabutan po sila. Allegedly, ng mga kinumit po sa kanila po na pera po na yung una daw po, allegedly, ay 500 daw po yung pinangako sa kanila. But it turned out, doon po sa ito po, ipapakita po natin ito, yung logbook po na yan. Yan po, medyo malaki, nilabuan lang namin yung mga pangalan po, nakalagay po dyan 200 po. So, isa-isa pong ibinigay. So, yan po, hindi po galing sa amin yan. Nakita lang po namin yan, kumakalat po sa social media. So, I'm not sure po kung ito po, if you are referring to the same scheme po, kung bakit naandun po sila. Without demeaning po yung purpose and meaning po ng mga tao po na nandoon, na sana naman, again, we don't want to prejudge po yung mga kababayan po natin dito na napangakuan at na nagamit po for their own vested interest po. So, we're not sure if this is true. We're just sharing it because kumakalat po ito sa social media po. Hindi po kami reaction sa sinabi ni itong dating presidente ng nakaraan. Ang mga kaayos lang ng unang gobyerno ngayon ay ang pulis at ang militar. At hanggang parang nandiyan may sinabi, hanggang daw kayo mag-iis na ang presidente nyo ay Lahat naman po tayo may kakapatan magpahayag ng kanila ng ating mga saloobin, pero at this point in time, yung ating pakiusap sa ating mga kababayan, let us all be discerning sa lahat po ng lumalabas. Marami pong may mga personal and vested interest po na sinasakyan po yung mga political issues ngayon. Ang pakiusap natin, let us spare the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police from this political noise. Nakafocus po tayo sa pagtupad po ng ating tungkulin. Ang inyong mga kapulisan at kasundaluhan po ay mga professional na mga individual. Alam po natin kung ano po yung mga dapat nating sundin na mga legal orders, at naniniwala po tayo na lahat po ng sundalo at pulis ay mga professional at tapat po sa mga sinumpaang tungkulin nila. We will remain political and non-partisan sa kabila ng mga ganitong mga political noises. So, yon ang press conference ng PNP kanina mga kapatid. At ito na ang paglipat ni Pastor Apollo Kibuloy mula sa ospital. Wheelchair ata si Pastor Apollo Kibuloy. Hirapan na siguro itong maglakad. Yan, inilipat na siya, di na siya dadaan sa Camp Crame patungo ng Pasig City Jail. So, abangan natin kung ano ang susunod na kabanata kaugnay sa bagong tirahan ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon. So, may katanungan tayo diyan. Yes or no lang yan. Pabor ba kayo na ipasok na si Pastor Apollo Kibuloy sa kulungan na sinabing may sakit daw ang puso niya? Welcome sa mga pumasok. Sila si YT mo.
si Alicia Espiritu, si Leonora Camposano, yes. It's, ano to? Ipako. Ay, Pako. Grabe na naman. Pako na agad sa cross. Oh, si Pastor Apollo Kibuloy. Si Chado Con. Good evening sa lahat. Taga-subaybay. Brother Wendell, si Sarah. God bless. Mama Mary loves you. Si Whitey mo. Dapat lang ipasok siya sa kulungan. Walang special treatment. Dapat porque mayaman siya or maimpluwensya, magpa-hospital arrest. O, Shadow Con, sorry, mali. Pindot ko, hihi. No button. Si Maggie Saligan. Si Eduardo Anuevo. Leonardo Busilak. Si Benjamin Domingo, Oscar Puzon, Jose Yucariza, Benjamin Domingo from Japan pala ito. Japan. Si Matie, Trivia TV channel. Subukan. Pakawalan yan. Malakas pa sa kalabaw yan. Lahat ng mga mayaman na may sala magkakasakit. O nga, no? Pag nasa patungong kulungan na, ilan yung mga naka-wheelchair at nilagyan pa dito sa liig. Si Arroyo noon. No? Pero ito sistema natin ngayon na yung ilang mga politiko na napatunayang may kasalanan pero dahil may impluwensya, binigyan ng presidential pardon. So, wither lang ang panahon. Okay. May inilabas na sulat ang Archbishop ng Maynila kaugnay sa napakagulong pangyayari ngayon sa politika. No? Grabe, alam nyo yan. O sa lahat ng mga pasok, sila si Vivian Kapampangan, si Diodido Docina, Luisa, Roniel Alaba, watching from Bayabas, Cagayan de Oro City. Si Danilo Bermijo, dapat lang para maranasan niya ang kulungan. Si Metie Trivia TV, watching from Hong Kong. Estila Dado, si Elpidio Acosar at Santo Benedicto. Sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay. So dito siguro dumaan siya ng heart procedure dito dahil naka-wheelchair na. Naka-wheelchair siya. Si Pastor Apollo Kibuloy. Naka-wheelchair siya. Iwan ko kung pati ba doon sa kulungan, maka-wheelchair pa rin siya. So, yun. Dinala na siya sa Pasig City. City Jail. So, abangan natin kung ano ang mangyari ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy. Si Skylight. Pastor, ngayon ko lang napagtanto, dami mong mga ari-arian, pati naman City Jail, gusto niyo ikaw
na talaga ang ari sa lahat. Di po ba si Pastor Apollo Kibuloy, self-proclaimed appointed son of God? Pero bakit tumakbo siya sa pagka-senador? Di ba niya kaya na i-self-proclaim na lang niya na magiging senador siya? Kung pagka-appointed son of God nga, kaya na niyang i-proclamar. Senador pa kaya? Di ba? Oh. So, watching from Dumaguete City, si Santo Benedicto, Rita Reyes, si Buena Gumabay, diyan sa Bauco Mountain Province, daming mga nagsubaybay natin. Si Whitey Mu from Jinsan, Michael Brosas. Oh. So, abangan natin. Oh. Ito si Miriam Alcon, yes daw. Si Elsa Yangson, Gerson Gumis Udo, at sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon. So, self-proclaimed senator. Nagawa nga niyang i-self-proclaim ang kanyang pagka-appointed son of God. Pagka-senator pa kaya di niya kaya? Ano sa palagay ninyo? So, nangunguna ngayon ang yes, 88% na dapat daw ikulong na si Pastor Apollo Kibuloy. Juanito Alonan, baka mamatay si Pacquiao tapos mabuhay muli. So, di ba sabi niya na glorified body na siya? Ang glorified body, hindi yan magkasakit. Dahil glorified body, si Joaquin Rosero, yes, ikulong na yan. Si LV Opli, Pacquiao for Senator, go Pastor, maraming scholar si Pastor, dagan siya gitabangan. Ikaw, Bro Windel, unsay ambag nimo sa Pilipinas. Totoo nga, may natulungan si Pastor LV Ople, pero patong-patong ang kaso ng pastor mo. No? Ibig ba sabihin, pag may natulungan siya, kahit na mga politiko pa, sa kasong ito, di na niya haharapin pa? O dapat panunayan niya sa sarili niya na inosente siya. Ang dami niyang mga abogado, mas marami pa kaysa kaso niya. Pero ang problema, may kakayahan ba kaya yung mga abogado niya na gawin ang dapat nilang gawin para mapatunayan na si Pastor Apollo Kibuloy ay Pastor Apollo Kibuloy ay inosente talaga. Sabi ni Ople, Katoliko, for you know and for your information. Yeah! Ang daming mga kaanib ni Kibuloy na Katoliko. Naalala ko yung kaanib ni Kibuloy na mga youth na pumasok sa bahay. Walang pagkakaiba yan, LV. Sabi ng mga kaanib ni Kibuloy, mga Katoliko po kami. Hingi muna kami ng suporta para sa mga youth gathering. Kaya tinanong ko, Katoliko pala kayo. Sino ang obispo dito? Sabi na, hindi naman kami na taga dito. Taga Iligan kami. Iligan daw sila. O sige, kung Katoliko kayo, sino ang obispo sa Iligan? Sabi ng isa, pare-pareho naman ang lahat na relihiyon. So, biglang nagbago. So, ngayon, sabi ni Ople, Catholic daw siya. Dismiss ang cases. Baseless. Dismiss.
Na-dismiss ba? Wala pa. O, kailangan pang harapin ni Pastor Apollo Kibuloy. No? Ang mga kaso niya. Oh. At di po ba si Kibuloy mismo nagsabi, hindi ako susuko. Dahil pag susuko ako, papatayin nila ako. Ano nangyari? Naipit, sumuko. Oh. Sumuko talaga. Pagkatapos, nagawa ng kwento. Pumasok daw umano siya, galing sa ibang lugar. Di siya nakita sa mga pulis. Kung may kapangyarihan itong si Kibuloy, hindi pakita niya yung kapangyarihan niya. Baka bigla lang mawala siya sa kulungan. No. May kapangyarihan ba siya na makalabas siya sa kulungan? Yon. Abangan ang susunod na kabanata. Okay? So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto. Ito. Dala kay Pastor Apollo Kibuloy kanina mula sa ospital patungong kulungan. So, yon. Abangan natin kung ano ang update nito. Baka hilingin naman sa kanyang mga abogado na ibalik siya sa ospital para sa kanyang karamdaman sa puso. Okay? So, pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito mga kapatid. Okay, sandali pasok tayo sa punto por punto. Okay. Question and answer daw ngayon. Okay. Sara ay ginagawa lamang sa pamamagitan ng pagtalaga o consecration ng third eye sa Diyos upang mapawalang bisa ang pang-angkin ng mga demonyong kumakapit dito. Ang ibig din sabihin nito ay ang Diyos lamang ang makagamit ng kapangyarihang ito sa faculty para sa kanyang layunin. So yun po talaga ang dahilan. Meron tayong psychic ability, binigayan ng Diyos. Pero ang Diyos lang ang makagagamit yan sa iyo. Kaya nga yung iba, yung mga santo, nakikita nila yung demonyo, nakikita nila yung anghel. Pero ang tanong, bakit sa occult third eye puro lang demonyo? Kasi yung preternatural yan eh. Mga demonyo ang gumagamit niyan. Yan ang parang screen nila, pinto yan doon sa impyerno at sa sayo. So meron ka ng connection sa mga demonyo sa sarili mo at sa doon sa impyerno. Kaya nang himasok sila, labas-pasok lang sila sa buhay mo. Kaya po delikado po yan kapag hindi nasara. So may puruhan po na may possess, merong iba hindi napuposes. Kasi yung kalimitan ng napuposes kapag ka may fear ka na, may trauma ka na doon sa occult third eye mo. So yun lang po bro, Jando. Okay. Ayan, nawala yung Cristita. Okay na po ba yun, Ma'am Cristita? Yes po. Thank you po. Okay. Okay. So, ating i-welcome si Brother Bobby. Brother Bobby, good evening. Yun ako. Hello po. Ayun. Magandang gabi sa ating lahat. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoong Diyos. Nandito na naman tayo. Absent ako sa nagkaroon dahil busy. Marami kasi activities sa parish. Kaya hindi ako masyadong hindi makikita. Welcome mga kapatid at magtanong kayo kung ano ang gusto ninyong malaman para mapailaliman natin ang ating pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat po. Okay, unang katanungan dito kay Father Bobby. Hello po, ask lang po, totoo po bang mawawalan ng bless ang holy object kapag nilapastangan? Father Bobby?
Father Ang Bobby? holy object, ang holy object, ano ibig sabihin na mawala ang ano? Hindi naman mawala, ma-transform lang ng negative. Instead na blessing ang ma-receive mo, curses ang lumalabas. No? Yan ang malimit na ginagawa ng mga mangkukulam, yung mga agimat, kapangyarihan, yung mga banal na bagay, ginagamit. No? So, pag gamitin natin yan, hindi tayo aware, so pwede tayong maharas. Pwede tayong ma-contaminate. No? Pero, in real essence, hindi naman sabihin natin automatic mawala yan. No? Pero mag-transform, na ma-deform ang purpose niya. No? Dati, banal siya for the purpose of sanctifying the person. No? Kaya gumagamit tayo ng object dahil yan ang mga sacramentals na gagamitin natin para sa ating kabanalan. Ngayon, hindi na ibig sabihin mawala. Anong ibig sabihin mawala? Hindi naman yan magic yung nandiyan sa loob ng ating ng sacramental. Yang mga ang kapangyarihan ng Diyos mga nandiyan. Ang problema na pag gamitin lang sa kasamaan, yun, mawala na siya ng bisa para sa kabutihan. Yun lang gusto kong i-specify. Okay, ito naman tayo ngayon sa next question naman from 3561. Bro, paano po yung nakita ko kanina mga 5 a.m. nakatayo? Tingin ko kapatid ko pero wala pala. Namalikmata lang ko, wala palang tao. Nung nagpahilot po ko, sabi manghihilot di makapasok ang espiritu kasi gawa po ng Benedictine medal na nakasabit sa may pintuan. Pero nawala po pagkakasabit sa pinto. Brother Romer. Okay, bro. So, kapag ka ganoon, nagpahilot ka, tapos sabi ng albularyo din na hindi nakapasok kasi may Benedictine, ang tanong, bakit niya nalaman? So, kalimitan po ng mga naghihilot, kapag ganyan, ma-open po yung third eye nila. Kasi yung kalimitan ng mga nagtatawas, naghihilot na may spell, meron po sila mga spirit guides, so tinatawag natin yan sa Bisaya, mga abyan. So, kapag ganoon, nagtataka ka, bakit nila nalalaman kahit na hindi mo sinasabi? So, kapag ganoon na sitwasyon, once na nagpahilot ka sa kanila, nako-consecrate ka sa demonyo niyan kasi may ginagamit sila na mga oil, mga langis na ginagawa nila yan sa Biyernes Santo. Bakit ka? Yan ang tanong Bakit sa Biyernes Santo nila ginagawa? Kasi sabi nila, patay ang Diyos. So, mas malakas daw yung kapag ganon, ginagamit nila yan. So once na nakagamit ka niyan o ginamitan ka ng langis, automatic po talaga may puruhan po na ma-open po talaga yung occult third eye nyo. Kasi nga, na-consecrate ka doon sa mga demonyo, sa mga abyan nila. So nagbibigay sila ng abyan kapag ka napupunta ka doon. Nagbibigay yan ng demonyo, hindi yan nagtatanggal ng sakit lang ng katawan. So nagbibigay yan. Kaya nga, pagka uwi mo sa bahay, nagtataka ka na, parang namamalikmata ka lang. Yan ang una sa mga open ng third eye. Level 1 pa lang. Yung hindi pa lang masyado Mga shadow pa lang yung makikita nyo. Hanggang sa umabot sa punto na makikita nyo talaga na buo na. Ang delikado nga, pag abot sa third level, makakausap ninyo at maririnig na. So delikado po yung mga ganyan. So meron nga dito na isang pare na eksorsista, yung seminarista niya, open yung third eye, pero hindi niya knows. Sabi ng pare na, ay gagamitin ko ito bro, kasi siya lang nakakita ng demonyo kung saan nagtago So delikado po yan sa mga ganyan na ginagamit natin yung third eye, parang medium, kung saan sila nakaposisyon, saan sila nagtago, mga ganyan. Nakakautang ka niyan sa mga demonyo. So delikado po yan, mahaharas ka niyan. Mahaharas yung buong team, yung pamilya. Kasi ang demonyo talaga, gumaganti yan, nagre-retaliate yan. Kaya nga po, kapag ganyan na sitwasyon, magano po kayo, yung
i-process niyo po yung sarili niyo. Kasi sa totoo lang, na-experience na namin yan, na-experience ko na rin yan, yung open yung third eye ko, pero hindi ako nagpunta ng exorcist, hindi ako nagpunta ng case officer noon, kasi pandemic yun eh. Tinuruan lang ako kung paano mag-close ng third eye, hindi ko nga alam kung paano mag-process, pero grabe yung battle, kasi wala akong idea kung paano. So, ang ginagawa ko, kumpisal, anointing of the sick, pagkatapos niyan, process sa sarili, tinitingnan ko talaga kung saan talaga ako mahina. Yung hatred, yung galit, yung mga ganyan. So, cleanse yung third eye, grabe yung sakit ng ulo, nagsusuka, hindi ko na alam gagawin, parang mamamatay, nahihilo, nagbibertigo, hindi ko na alam kung anong gagawin, pero tuloy pa rin ang laban. So, ganun po, kapag ganun na sitwasyon, i-ano nyo lang po yung faith ninyo, i-renew yung faith. Kasi delikado po kapag maglilid po yan sa possession. Sa mga babae, napoposes sila niyan kasi yung fear, yung trauma. Pero yung sa lalaki, kalimitan, bihira lang mga lalaki. Kapag emotional ka, kapag lalaki na emotional, delikado po yan, napoposes. Daming napupunta na sa office na emotional, napoposes kasi open yung third eye. Meron namang iba na hindi sila emotional, open yung third eye nila, pero hindi sila napoposes, pero nagre-react. Kasi wala silang fear eh. Hindi sila na-traumatize. Kasi yung fear, pagkain yan ng demonyo eh. We feed the devil sa fear. So kapag ganoon po, meron man naman tayo na yung handbook ni Padre Siquia, gamitin niyo po ng buong puso. Tapos idasal niyo po yung closing of third eye sa page 204 para maibsa naman yung mawala yung mga demonyo na naimasok sa iyo. So yan lang po, Bro Jando. Okay, sabi niya dito, paano yung nakita niya? Anong gagawin daw niya? So, yung nakita niya, anong gagawin niya? Hindi naman niya pwede habulin kung ano ng holy water, ganun. I-process yung sarili. Sabi ko, tingnan mo kung saan na-open yung third eye mo, yung sa pagpapahilot. So, i-renounce mo yan. Ikumpisan mo na napunta ka ng manghihilot. Kasi kalimitan po, hindi po safety talaga ang magpahilot sa mga matatanda kasi kalimitan ng mga matatanda meron niyang orasyon, may mga spell yan. Kahit na hindi mo yan naririnig na nagbubulong, pero true mind, sa isip nila, nagbubulong yan. Meron nga dito, nagbubulong, hindi nga ako nagpahilot kasi delikado yan. Mas maigi pumunta kayo ng mga masahista na sa clinic. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, just like and share, ibahagi po natin sa mga kilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.